Hindi, Commander. Page. Siya ko na. Siya ko na. Nag-aabangan sila ng live. Yun, mapagpalang gabi. Biglang bumulusok yung ano, talaga nag-aantay kayo ng live mga lods ah. Yun mga lods, pakishare. Gino Basco, mapagpalang gabi sa'yo, shoutout sa'yo. Ibinos Iaris, shoutout sa'yo, mapagpalang umaga. Kenneth Anthony Kalipayan, shoutout sa'yo, mapagpalang umaga. Ibinos, ano to, Ermish, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi rin sa'yo. Oh, yun mga lods. Tayo ay ngayon lang nakapag live dahil alam nyo yung pagod at hirap natin doon sa pinanggalingan natin. So kagabi akala ko mamamatay na ako sa sobrang pagod, sobrang sakit ng ulo ko. Kenneth Anthony Kalipayan, honestly akin ka lang, so shoutout sa iyo. Yun, shoutout sa inyo, mapagpalang gabi. Paki-share lang po yung video mga lods. So, yun mga lods. Ay, nasipa ako pa yata. Gawin natin dito. Ang balita namin ay, ang mahal na araw ay paaagahin daw yata, Marso. Nakakapagtaka kasi, sa buong panahon ng mahal na araw, hindi namang nangyayari yung ganyan. Hindi natin alam kung bakit itinapat ng Marso yung mahal na araw o saan ba nanggaling yung ganyang klase ng pati mahal na araw pinapakailaman nila. Hindi natin alam. Mapagpalang gabi, Daniel Ocampo. So yun sa lahat ng mga nanonood, magkakaroon kami sa mahal na araw ng pagtatahas sa mga gustong pumunta o masaksiyan ng aming pagtatahas at gusto din ninyo na maturuan ng tamang pagdidibusyon. Eh hindi ko nga lang kayo isasalang sa pagtatahas. Kung gusto po ninyo sumama sa amin, so ang gagawin po namin magmula dito hanggang sa Antipolo sa Mystical Cave. So mag-aalay lakad yung mga member ng Hunter. Mag-aalay lakad din. Pagdating sa Mystical Cave, isasalang pa sila sa pagtatahas. So magdamagan yung pagtatahas. Jojo Satur, so mapagpala sa iyo. Mapagpalang gabi sa iyo at shoutout na rin. Melvin Francisco Reyes, mapagpalang gabi. Daniel Ocampo, shoutout sa iyo. So yun, shoutout sa lahat ng ating 15 viewers na nanonood. So yun mga lods, paki-share lang. At medyo ginabi na tayo sa ating live. So hindi natin alam kung gising pa yung iba, baka yung iba mga natutulog na. Kaya kakaunti ng view. Ilan po ba yung view natin pa comment? John Ryan Bukasi Maalat, mapagpalang gabi. Shoutout na rin sa'yo, John Ryan. Leo Mark Gomez, so yun, mapagpalang gabi. Pa-comment nga po kung ilan yung viewers natin. Kasi kung minsan pamali-mali dito. Maya Commander, dadami to. Sigurado po yan. 5. Ba't ito sa record 18? Ayun, 19. Umaangat na. Start tayo ng 30. Kung bakit. Sky Rodriguez. Sky, wag ka mawawala sa sa pagtatahas natin. Okay, Saik na Suwa, shoutout sa iyo. John Ryan Bukasi Maalat, shoutout sa iyo. So yun, 21 na yung record natin dito. So yun mga lods, ngayong gabi, ang pakay natin ay, bukod sa pagtatahas, ay tungkol sa Omo. Good evening, 21 viewers. Ayun, good evening sa 21 viewers. Shoutout kay Sharepa, ABP o
Yasi Choy, yun, lagi nanonood, nakatutok yan si Yasi Choy. Ebanos Hermes. So yun, sa tuwing mahal na araw po dito, nagkakaroon po kami ng ginagawa. Naglalag pala si Venus. Okay lang yan. Hello po, Angelo Tolentino. Ano to? Balailo. So, shoutout sa'yo. Ayun mga Lods. Yun, marami na. Melvin Francis Reyes. Ang bilis umakyat. Daniel Ocampo. So, yun, maraming salamat. Ayun, Ryan Bauso. Sana si Ryan Bauso makasama sa ano, no? Sa atin. Kapatid ng member. So yun mga Lods, ang gagawin sa mahal na araw, kung gusto nyo dumalo rito, ito yung mga activity na gagawin. So yung alay lakad, then pagtatahas. Webes po yun, Webes. Webes ng hapon, so akat po sa Mystical Cave. Ay Gomez, shoutout sa'yo. So mamaya na ako babati. So akat ng Mystical Cave, bali alay lakad po yun. Mag-aalay lakad tayo, lahat tayo magkakasama doon. Then ang tanging dadalhin nyo lamang po ay puting kandila, puting damit, at puting kahit short. O kaya pants, no, sa babae. Yung parang pajama. So sa mga gustong sumama, sumama kayo. Walang problema dyan. So, magtatahas tayo. Mag-aalay lakad din. Yung mga member magtatahas. Doon sa mga gustong matuto ng tamang pagdidibusyon, yung tamang proseso, wag na kayong magdala ng inyong dinidibusyon. Ngayon kung may dinidibusyon kayo, pwede natin dagdagan yan. Pero hindi nyo pwedeng yang unahin. Ganun lang mga Lods, hindi yang dinidibusyon nyo ang uunahin nyo. Meron akong dibusyon na ipagkakalob sa yon na kailangan ninyong unahin yun. So, kailangan may proper kasi yung pagdidibusyon. Andyan yung paglilinis ng pagkakasala. Then, alay na panalangin. No? Pagdarasal, yung debosyon pagdarasal. Iba yung panalangin sa pagdarasal, iba po yun. Yung panalangin po kasi ay mga bagay na hindi mo kinakabisado. So yun yung alay na panalangin para sa inyong sarili. Then, magkakalubang ko rin kayo ng dasal o debosyon ng pampaswerte. Para balanse kayo, para alam niyo kung paano. Ang buong hunter meron yan. Ewan ko lang kung ginagampanan nila ng maayos. Kasi, ganun po sa amin sa loob ng hunter. Hindi lang po kailangan na puro depensa, protection, o anuman. Hindi po kailangan na ganun. Shoutout sa ating 51 viewers. Kailangan po, balanse palagi. So, ganito. Halimbawa, meron tayong ganito. Pandepensa. So, kailangan meron naman tayong pampaswerte. No? So, ganun po, balanse ang pag-spiritual para hindi naman kayo lumubog. Tandaan nyo po, kaya po lumulubog yung iba kasi sabihin na natin napakataas ng inyong pag-i-spiritual, ng inyong pananampalataya. Oo, nandoon na po tayo. Kailangan mataas ang pananampalataya at pag-i-spiritual. Kailangan mataas ang depensa. Pero habang dinidepensahan mo sarili mo, tandaan po natin, ang depensa mainit po yan pagdating sa swerte. No, yun po yung katotohanan dyan. Kahit itanong nyo yan sa ibang mga nanggagamot, sa ibang mga nasa spiritual, alam nila yan. Medyo hinaharang yan swerte. Kaya kailangan, tawagin mo. So, paano mo tatawagin? Meron mga lihim na panalangin. Kung gumagamit kayo ng orasyon na pangdebosyon, pampondo, pamproteksyon sa sarili, no? Kung gumagamit kayo niyan, kailangan, meron din kayong debosyon o pondo para doon sa inyong pampaswerte naman. So, kung hinaharang yan, nung debosyon ninyo, kailangan tawagin nyo yan para pumasok sa inyo. Yun po yung tamang paraan ng pag-spiritual. So, yun po yung ituturo namin sa inyo, yung tamang pagdidibusyon na yun. No? Sa mga gustong sumama, sige, sumama kayo. Para makita nyo kung anong ginagawa ng hunter, kung para masaksihan ninyo kung paano nahihirapan sa pagtatahas, kung paano, gaano kahirap ang dinadanas nila upang makamit nila yung degree na tinatawag natin. 7 years to higit pa na nasa hunter, first degree pa lang sila ngayon. So isipin niyo kung gaano kahirap. First degree pa lang sila ngayon, wala pa silang degree na magse-second degree pa lang itong taon na to na darating. So ganun po katindi. Merong mga bago pero nakaabot sa pagtatahas. Pinayagan ko dahil sa tingin ko pwede na.
No, tsaka makikita nyo sa loob ng grupo namin, walang kwentuhan na labanan sa astral, pati yung mga bato-batong ganyan, aurahan mo nga to pre, pati yung bato na napupulot sa ilog. Either na may aura naman talaga yan. Either na may nakatira dyan, dahil kalikasan yan eh. Pero, ipagpipilitan na mutya, hindi po mutya yun, bato yun, na may nakatira lang. So, ganun po yung pagkakaiba. Kailangan po naiintindihan po ninyo yung inyong ginagawa. Naiintindihan nyo yung inyong mga pinupulot. At hindi po basta-basta pulot ng pulot. Isang sikreto sa pamumulot. Isang sikreto sa pamumulot o pagmumutya. Kapag nakapulot ka ng bato na merong imahe, pakikuha nga yung paborito mong bato doon. Yung parang may kilat, yung may kargang bata. Yung katabi ng paborito mo pala, dito sa may istante. So, papakita ko lang sa inyo yung tinatawag na batong may imahe sa mutya, yung pagkakaiba. Yan, dyan. Hindi yan yung malalaking bato. Yung malaking bato, yung sabi mo napakaganda, yung may mutya ng langgam. O yun, yung katabi nun. Diyan yata sa baba. Sa gitna. O hanapin mo yung katabi niya. Yung parang may mga... Ayan, akin na yan. So ito mga lods, ipapakita ko sa inyo batong may imahe. Para maintindihan nyo yung sinasabing imahe, hindi nyo na kailangang aurahan. So pag sinabing batong may imahe o kahoy na may imahe, dapat iyan ay hindi na kailangan ng inyong imagination o hindi nyo na kailangang i-vision. Sa unang bungad pa lang ng mata nyo, makikita nyo na kagad kung may imahe o wala. Yung po yung tinatawag na may imahe, hindi yung papakatitigan mo, papaaurahan mo pa, hindi po ganun. Pag sinabing imahe, kailangan may lalabas na yan na itsura. So ito mga lodso, kung ating titignan, ito yung kanyang ulo, tapos ito yung kanyang kamay na meron siyang yakap-yakap na bata dito. So yan yung imahe, ito yung kanyang parang pandong, yung alam niyo yung pandong ng matatanda. So yan yung kanyang pinakapandong, ayan o, yung muka. Yung kalahati niya ay nandito, parang may nakatakip na gano'n no, sa mukha niya. Kung napapansin natin. Tapos yung kanyang kamay, ito yung mga daliri. Ayan o, daliri. Malinaw na daliri yan. So, meron siyang yakap-yakap dito na bata. Ito yung tinatawag na batong may mga imahe. Hindi po yung nakapulot kayo ng bato. Halimbawa, ganito. Oh. Ito, crystal stone to mga lod. Pasensya na sa kuko ha. Alam naman ninyo nakagagaling ko lang sa pagkakalkal ng kasama yung bako. So, ayan. Ngayon, para ka nanguhula, may imahe, may ganyan, may ganito. Hindi po ganun. Hindi po ganun yung tinatawag na mutya. Tandaan po natin, hindi mutya yan. Iyan ay bato na may imahe. Hindi po yan mutya. Marami pa po kasi sa aking nagpapa-aura. Medalyon, okay lang isabay yung pampaswerte na orasyon. Bigay mo po sa amin sa live. Okay lang yun, Yasi Choy. Kahit ordinaryong tao ka at hindi ka manggagamot, lahat tayo ay pwedeng magdebosyon. Lahat tayo pwedeng gumamit ng orasyon. Basta sa tingin nyo, sa mabuti yung orasyon. Ayun, perpetual health, Chris at 12 datuin. Tama. Perpetual health po yung nasa imahe o ina ng laging saklolo. So, di ba malinaw? Nakikita kagad natin yung imahe. Hindi na po yung kailangan. Halimbawa, ganito. Anong nakikita mo sa kahoy na yan? Papa-aura ko sa'yo. So, hindi po ganun. Pag sinabing imahe, imahe kagad ang makikita mo o dadaloy sa iyong paningin. So, eto naman, papakita ko sa inyo, yan o, may imahe, kahoy na may imahe, ipinagkalob sa akin. So, nakikita nyo po yung rayos, yung parang liwanag na tinatawag na yun, yun yung imahe sa gitna, yung itim na yan. So, may rayos. Hindi lang ganong malinaw sa video, pero sa personal, makikita nyo po yung pinaka-imahe niyan. Para siyang yung liwanag, yung aura ng ganon, ng corona. So, yun yung makikita nyo dun sa imahe. Yan po yung mga tinatawag na may imahe. Maging sa kahoy, maging sa mga bato, o anuman yan, yung nakukuha ninyo, meron po yung imahe na tinatawag. Yan yung tinatawag nating bato o kahoy na may imahe. Pero hindi po yan mutya. Tandaan po natin, hindi ganun. So, ang dami nagpapaura sa akin, namulot ng bato sa labas.
Sa labas ng bahay, pagdating, picture ng picture, siguro nasa 100 picture, sisend sa akin, aurahan mo nga, Commander. Kayo po, kapag nag-aura, baka mabaliw kayo kung naaurahan nyo. So, kailangan, kung ano ang nakikita ng mata ninyo, kung nakikita ng mata ninyo na may imahe talaga, matik na yan. Matik na yan, may imahe kayong nakikita. So, ang tanong dyan, meron bang milagro dyan? Diba? Yan ang pinakatamang tanong dyan, meron ba yung bisa? Ang tanging kasagutan dyan, malalaman mo yan kung iyan ay daladala mo, kung meron talaga siyang milagro na gagawin o meron siyang bisa. Tandaan po natin yan mga Lods. Yung shoutout sa ating 89 viewers, mapagpalang gabi. Kung meron siyang bisa, yan siya mismo ang magpapatunay. Huwag kayong masanay sa pa-aura-aura kasi tandaan po natin, yung mga nag-aura-aura na yan, yung iba naman dyan, talaga wala naman mga third eye yan eh. Alam nyo po yung karaniwan sa ganyan, para lang masabi na may alam sila. Kaya sila nag-aura-aurahan. Sus, Ginoo. Alam nyo, sa totoo lang, ang talagang mga marurunong yan yung mga tahimik. Hindi nagsasalita yan, pero talagang may mga nakikita. Yun yung makaraniwan sa may mga third eye. Dito maraming pumupuntang mayaman. Mga hindi maintindihan kung anong status sa pamumuhay. After kong gamutin, tsaka magkikwento sa akin, Commander, nakakakita ako. Sige nga, tetestingin ko. Sa may puno na yan, anong nakikita mo? Kailangan magtugma yung nakikita ko sa nakikita niya. Kasi may third eye ako eh. So, kailangan, kung may third eye ako, kung ano nakikita ng mata ko, kailangan nakikita niya rin. Ngayon, kung sinungaling ako, at wala akong third eye, at may nakikita siya, ikaw yung loko-loko sa sarili mo. So, ganun po yung totoong may third eye, at karaniwan yan, naglilihim. Hindi po yung basta-basta nagkikwento. Karaniwan sa may third eye, tahimik. At karaniwan sa may third eye, may sariling mundo na tinatawag. Kaya doon pa lang sa pag-uugali, yung kakulitan, yung pagiging wild, hindi ako makapaniwala may third eye ang mga yan. Lalo na yung iba, yung katulad kanina. Tignan nyo ha, ang tao, mapapansin natin. Kapag naghihirap kayo, tandaan po natin to, kapag naghihirap kayo, may nasasabi ang tao, ay kasi ganito, tamad, ganyan, ganito. Walang kwentang tao yan, hindi yan marunong maghanap buhay. Diba kung minsan sarap nga sungal-ngali ng mga bunganga eh. 'Di ba? Kung minsan yamot na kayo, inis na kayo, nagtitimpi na lang kayo sa sarili nyo. Minsan kinikibit balikat nyo lang o pinagpapasa Diyos nyo na lang. 'Di ba? Pero ang tao may nasasabi pag naghihirap ka. Ngayon, kapag ikaw naman ay gumaganda ang buhay mo, mas lalong maraming nasasabi ang tao. Kaya nga ang tanong natin sa sarili natin mga Lord, saan tayo lalagay? 'Di ba? Kayo, naitanong nyo na ba sa sarili nyo yan? Saan ba tayo lalagay? Kuminsan nga, nagkakaroon tayo ng masamang salita na yung mga buwisit na marites na yan, hindi pa magkandamatay. Yung mga pakailamera sa buhay na yan, hindi pa magkanda lason. So yun, naitanong nyo na ba sa sarili nyo, ang tao, kung saan kayo lalagay? Sa isipan po ninyo, no? Gumawa ka na, naghihirap ka, ang tao, ang sama ng sinasabi sa iyo. Kesyo tamad ka, kesyo wala kang diskarte, 'di ba? Ngayon, nagkaroon ka ng trabaho, umasensyo ka, gumanda ang buhay mo, may nasasabi pa rin. Sasabihin kasi ganyan, manloloko yan. Katulad nito, mga Lods. Shoutout sa ating 95 viewers, no? Katulad nito, Lods. Nung nakakuha ako ng Omo, mangilan-ngilan lang na sabihin, hindi ganyan. No, mga comment, hindi ganyan tunay na Omo. Kasi ang Omo marami yan eh. Kumpul-kumpul yan. Ngayon naman, naglabas naman ako ng video na napakaraming Omo. May mga nagko-comment, marmol, peke yan. May nag-comment pa kanina. Hinamon ko talaga. No, tignan nyo sa comment box. Di ko lang alam kung hinay. Sabi pang ganun wala namang mga aura. Makita nyo yung comment, wala namang mga aura. Tapos may naglagay pa, nilagay nyo lang yan dyan. Sa dami nun, baliw ba kami na ikakalat namin yun dun sa lupa? Tapos pupulutin namin ulit pagkatapos namin ilagay after ng video. Ano yung content?
Tanong ko lang, ano yung content? Yung mga nag-comment dyan, sige, sabihin nyo kung ano to, ano yung live natin, yung ginagawa natin, content for the views. Hindi, wala nga akong ads eh. So, paano natin sasabihin na content? Huwag nyo, ganito lang yan, huwag nyo akong igaya sa iba na nakapulot lang ng bato, sasabihin mo, tiyana. Kasi, may pundasyon ng pangalan ko, mga lods. Maraming mga sundalo, pulis, mga SG, mga security guards, at iba-ibang samahan ang kumukuha sa akin. No? Ang daming mga nakaano sa akin. Nakapollow, nakasubscribe. Ilalabas ko ba yan? Mag-isip kayo kung tama o mali yung mga pinagsasabi ninyo. Mag-isip kayo. Kung doon sa YouTube meron tayong 29K viewers at dito naman 23K followers na tayo dito sa ating Facebook. Sa loob ng 23,000 na follower mo, sa isang pagkakamali mo, halimbawa, ibebenta ko ang bato mo ng 500 na isa, peke. Sa isang pagkakamali ko, lusaw yung buong pangalan ko. Dahil kakalat yung balita, issue yan eh. Kaya doon sa doon sa mga nagsasabi, no, na wala kayong magawa sa sarili ninyo, na kapag kukunti, peke. Pag marami, inilagay lang. May magsasabi na marmol, no? Ang dami ninyong alam. Pumunta kayo rito kung gusto ninyo, bibigyan ko na lang kayo. No? Kung gusto ninyo, kung naiinggit kayo, pumunta na lang kayo rito, bibigyan ko na lang kayo. Hindi ho ako madamot. Sa dami niyan. Kung iuuwi ko yung kaya ho ang 2 truck. Pero alam nyo ginawa namin technique doon, after hukay, tabon. Para hindi makita ng iba. Yun yung pinakatotoo doon. After hukay ng bako, tabon. Yung iba naman isinako, tago. So, kasi ang iba hindi nakakadulot ng maganda. Hindi maganda na idudulot ng iba yung mga pinagsasabi ninyo. Kung naiinggit kayo, tatawanan ko lang kayo. Kasi unang-una, sinong siraulo ang libu-libong omo na ikakalat mo sa lupa para lang may content ka, sasabihin ninyo, inilagay nyo lang yan dyan eh. Libu-libong omo yun, yung nakita ninyo, ikakalat namin doon, tas dadamputin namin after mag-vlog. Kundi ba naman kayo mga baliw na 7 kalahati? Yan mga tao na yan, hindi natin maintindihan. So yun mga lods, yung sinasabi natin, yung after ng mahal na araw, continue lang natin, magkakaroon ng pagkabuhay. So mahal na araw, Webes pa lang, kung gusto nyo pumunta rito, pumunta kayo ng maaga, Webes pa lang, dahil ibabaon yung inyong mga gamit. So, ibabaon yung inyong mga, Biyernes Santo, ibabaon natin yung gamit. Then, sa Linggo ng Pagkabuhay, huhukayin natin ulit yan, then kukonsagrahan ko yan, yung inyong mga gamit. Kung gusto nyo mag-stay dito ng 3 days, miyembro man kayo ng Hunter, hindi po namin kayo pahihindian. Welcome kayong lahat dito. May mga antingero dyan na gustong matuto ng tamang estilo ng pagtataas. Pwede nyo panoorin yung Hunter pero hindi ko kayo isasalang. Kasi second na degree ng pagtataas na nila yan. No? Ganun po yun mga lord. Second degree na yan. Kaya hindi nyo pwedeng sabayan. Kung sa first degree hindi kayo sumalang, diretso kayo second degree. Ako nang nagsabi sa inyo, mamamatay kayo sa hirap. Kasi kailangan po dumaan kayo sa unang pagsubok bago dun sa pangalawa. Parang hagdanan yan. Step by step. So ayun, sa mga gustong pumunta, alay lakad din pagtatahas. Ngayon, kung gusto nyo, kung alay lakad lang ang pwede sa inyo, tuturuan ko kayo magdibisyon ng balanse. So, dalawa yan. Dalawa yan, mga lods. So, ganito. Sa mga pupunta dito, kailangan ng puting kandila at damit na puti at pajama. Sa mga babae, kung gusto ninyo ay naka-short o wag lang yung maikling short, kahit hanggang dito. Yung lagpas ng tuhod, wag lang maikli kasi unang-una magtatahas kayo eh. Mamaya kapag kayo ay naka-Indian seat o nakaluhod, nakaka-discourage yung inyong gagawin. Marami po kasi pumupunta doon, mga nananalangin, pero tayo ang kakaiba doon. Spiritual talaga at kilalang kilala tayo doon na ginaganap natin yan doon. Hindi nga lang tuwing mahal na araw.
So, ayun mga lods, ano, doon sa sinasabi natin sa Bato Omo. Speaking of Bato Omo, complete location, ang complete location natin, Kogyo Gate 1, Antipolo, Rizal. So, yun po yung ating location. So, ito naman dito naman tayo, dumako tayo. Speaking of Omo, maraming nangihingi, di ba? Maraming nangihingi. Mga lods, ganito lang yan. Yung mga nangihingi, yung mga nanalo, hindi ko lang sure kung naipadala na lahat ni Mrs. Kasi sa dami niya, ilang araw kaming wala. Baka may natira pa o naiwan na konti. So, di ba meron pa mga hindi nabibigyan? Tandaan natin, yung mga nanalo ng una, may record dito yan. Ni-record namin yan. Hindi na po kayo makakahingi ng panibago. No? Pero, after namin mabigyan lahat, yung mga nakahingi, pwedeng umulit yun. Basta nabigyan na namin lahat. Wala nang nagko-complain na ako, commander, wala pa. So, bibigyan natin yan. Tagdadalawa ang ipagkakaloob namin sa bawat isa. Kaya lang, meron tayong ganitong tinatawag, mga lods. Merong bilog. So, asan ba yung mga bilog? Ay, gusto yata ang bilog, kababalot namin. Ano lang. So, merong bilog na bilog. Meron namang ganito, deform. Tandaan natin mga lods, Omo pa rin yan. Yung iba, nagkanda testing nga dito si pare kanina, pukpok ng pukpok eh. So yan, may mga deform, may half moon kaming tinatawag. Yung half moon na tinatawag, ganito yan, yung half moon. Parang buwan na kalahati. Pero Omo pa rin yan. Diba? Omo pa rin. So, iyan, mga yan, ay pagkakaloob natin doon sa mga gusto. No? Krison, Iskaros, hindi lang sana, magkakaroon ka. Kasi hindi na to irarapol. Hindi na natin ipapagames. Diretso bigay na. Diretso bigay na. Sa comment section nyo pa lang, sinusulat na ni Mrs. Sinusulat na lahat na ni Mrs. yung inyong, sa comment section pa lang, magre-record na yan siya. Kaya lang, kailangan namin ng tao pa. Tapos ganito mga lods. Kapag iyan, magtaka kayo. Kapag iisa lang ang hulma dyan, magkakasinlaki lahat. Pag iyan magkakasin lahat, ibig sabihin dumaan sa isang hulmahan, kaya magkakaisang size yan. Kaya urig na Omo yan. Maniwala kayo sa akin. Urig na Omo yan. Hindi ko yan ibibigay sa inyo ng magpapakabaliw kami. Magdadrive ako ng ganong kalayo. No? Magdadrive ako ng ganong kalayo para lang kumuha ng peking Omo para ibigay sa inyo. Ano ako, si Raulo? Nagpakapagod, nagpakapuyat. Nagbayad pa sa bako. No? Para lang maghukay ng kung peking Omo yan. Kita nyo, hindi ko lang nilapitan yung hukayan eh. Bali, babalik kami sa linggo doon. Papakita ko sa inyo yung pinaghukayan mismo. Para makita nyo yung mga nagre-reklamo dyan na kung ano sinasabi nyo, marmol. Paano nagkaroon ng marmol sa kagubatan? Hindi nga. Ayun, tama yun. Kapag dumaan sa hulmahan, same ang kanyang laki at bilog na bilog yan. So, meron naman talagang bilog na bilog eh. Pero kapag iyan ay hindi magkakasinlaki talaga, iyan ay gawa ng kalikasan, hindi gawa ng tao. So, lahat po kayo, totoo yan. No? Totoo po yan. Wala pong biro. Sa history ng larangan ng pag-espiritual, ngayon lang magkakaroon ng magbibigay na lahat kayo ay mapagkakalooban. Kasi anong gagawin ko dyan? Sa dami niyan. Kaya nga sabi ko, ang panalangin ko, di ba, natatandaan nyo yung sinabi ko, ang panalangin ko, makakuha ako ng marami dahil iyon ay para sa inyo. So, ganito mga lods. Kasi nga, iyan ay, tandaan natin, gumamit tayo ng gasolina, yung kakainin natin doon, then yung pagbayad sa paghuhukay ng bako. Siyempre, ginastosan yan. Hindi naman po biro-biro yung pag-aarkila ng bako. Tandaan po natin, hindi biro-biro. Alam nyo yan, kung magkano binabayad sa bako, per oras po yun. So, meron dito,
na ibabawi lang namin doon sa ginastos namin. Pero ikatutuwa ninyo. Alam nyo kung paano kami babawi? Napakasimple lang. Ito mga lodso, may mga deform dito. Ayan yung deform. Kakaunti lang yung kanyang, ayan yung isa nakatihaya. Kakaunti lang yung parang half moon niya. So sa halagang ganito, parang pinakapaano ko na to sa inyo, parang regalo na sa mahal na araw. Sa isang ganito, yung 12 peraso, isang dosena ay bibigay lang namin ng 500 pesos. Sa mga gusto ng maramihan talaga kagad, hindi na yung... Ngayon, kapag ka meron kayo nito, kumuha kayo ng 500 pesos, kasali pa rin po ba ako? Kasali pa rin po ba ako sa ano? Sa mabibigyan ng regalo ng tagdadalawang omo? Natural. At kapag kayo ay nag-order na neto ng isang dosena, matik to, may libre na kagad siyang dalawa. So, hindi na kayo sasali dun sa makikipag-agawan ng magpapa-record ng pangalan. Kasi nandun na kagad. Pagkakuha ninyo yan, isang dosena na yan, nandun na kagad yung automatic yun. Mapipili na kagad kayo sa mga mapagkakalooban. Kasi lahat naman po pagkakalooban, wala tayong pipiliin. Ngayon, may request. Ano yung request? Anong size yung gusto nyo? Puro maliliit, mga ganito. Sa mga bibigyan natin halimbawa, gusto ninyo ng ganito kaliit. O gusto ninyo ng ganito kalaki. Katamtaman o malaking malaki. Kagaya nito. No, pwede kayong mag-request doon sa mga manghihingi. Kahit dagdag trabaho sa amin yun. Tignan ninyo, kung may 1,000 kayo na manghihingi, 1,000 rin yung GNT namin. 1,000 rin yung pagpupuyata namin. O diba, doon pa lang sa pagpupuyat mga lods, talagang lugi na ang katawan namin doon. Pero bakit namin ibinibigay? Kasi nga, sobra-sobra. Diba? At ipinangako ko yan sa inyo. Ipinangako ko yan sa inyo na kahit sino man, antingero man kayo o pati yung mga inggit, kung gusto nyo manghingi kayo, mga nangiinggit, yung mga nagtitrip sa comment, kung gusto nyo manghingi, bibigyan ko kayo. Tapos pukpukin nyo ng pukpukin. Pag hindi nabasag yung omo, pukpukin nyo yung ulo nyo para magkalaman. Hindi yung nagtitrip kayo dyan. Kung gusto ninyo, no, ng omo, try nyo manghingi. Ngayon, manghingi kayo. Ngayon, kung para malaman ninyo, di pukpukin nyo ng pukpukin, hanggang magsawa kayo, hanggang magalit sa inyo yung bantay. Kapupukpok ninyo. So, ganun lang. Ngayon, sa mga gusto ng ganito, so marami na rin yung binalot ko. 1 dosena yan, mga lods. So, dyan lang kami babawi. Kapag naipon to, tong mga to, hindi porket talimbawa, wala ang bumili, hindi na kami magbibigay. Hindi po ganun. Kung ano lang ang abutin. No? Kung ano yung abutin, halimbawa, kung ilan lang yung bumili, edi yun lang. Wala namang pilitan yan Kung ayaw bumili, gusto manghingi, edi bigyan. Kaya lang, pag bibigyan kayo, maghihintay talaga kayo na matawag yung pangalan nyo. Halimbawa, ganyan, sunod-sunod. Siyempre, ililista namin yan. Kung minsan pagkabigayan, sunod-sunod yung comment ninyo, dinatambakan na kami yan. No, mga lods? So, ganun yun. So, hihintayin ninyo yung aming, sa inyo. At huwag nyo kaming bugbugin sa PM. Nakakaiyak minsan. Nakakaiyak minsan yung ginagawa nyo sa amin pagka nangihingi kayo yung hindi napili namin. Kasi ganito mga lods kung bakit ibibigay na lang namin, hindi na tayo magpapagames. Sakit sa ulo lang yung games gaganunin, tititigan pa namin yung yung mga pangalan ninyo. Tapos huhulaan nyo. Tumatagal. Pero kaya namin ginawa nakaraan yung 20-20 lang para hindi kami nahirapan. Ganun pa rin. Hirap pa rin kami. So yun, mapagpalang gabi kay Mami Beng. So yan yung kasama namin na nanguha ng omo, si Mami Beng, si Peyo Bin. O, yan ang tanongin ninyo kung legit ba. Yung mga makukulit. Dami kuya, sabog inbox nyo po. Totoo po, sobrang sabog ang inbox. Si Mark Oherio, kanina hindi ko na nabati. Mapagpalang gabi sa inyo dyan sa Mindoro, yung mga hunter na Mindoro. So si Mark, hindi ka pwedeng makasama sa pagtatahas dahil hindi ka nakapagtahas ng unang pagtatahas. So ibig sabihin, sobrang late ka na. Si Mark Oherio, sobrang late na kasi
ang binigyan ko lang ng pagkakataon, yung mga nagtaas ng una, may first batch, second batch, third batch. Para bago matapos ang taon, pangalawang taon ay second degree na sila. So ngayon, kung ngayon ka magtataas, naku po, hindi natin alam kung makakahabol ka pa. So, ayun, Christian Lopez, mapagpalang gabi sa inyo. So yun mga lods, no, sa mga gusto na hindi na makipagsabayan at hindi na kailangan hintayin nyo kung kailan yung hudyat, kung kailan tayo mamimigay. So, automatic agad mabibigyan kagad yung mga kukuha kagad nitong. So, 500 lang yan, isang dosena. Bakit 500 lang? Sabi ng iba, kasi marmol, kaya 500 lang. Eh, di testingin natin. Lika, punta kayo rito. Ito, walang biro, wala lang video, mga lods, ano. Medyo may maanghang na salita kasi na narinig ko kagabi. Pero alam nila yan sa Banahaw, na testing yan. Hindi lang sa pukpok. No? Ayoko lang ulitin dahil masakit. Medyo napikon lang ako dahil nakainom ako. Nakainom ako kagabi kasi pagpunta namin doon, nag-supply din kami sa Mount Banahaw. So bakit kukunin ng Mount Banahaw kung peke? O isipin ninyo, bakit kukunin ng Mount Banahaw kung peke yan? Diba? Doon sa mga nagko-comment dyan na may masabi lang, punta kayo rito, palulunok ko sa inyo yung isang planggana para matigil yung mga bunganga ninyong ngalangalan nyo. Bumubula yung bibig ninyo kulang na lang para kayo nalason. Kapag naiinggit, pikit, ganun lang. Kung gusto ninyo, edi punta kayo rito, bigyan ko kayo. Hindi ko kayo aawayin. Tatanungin lang kita, o ngayon, patunayan mo yung sinasabi mong peke, may maso rito. Ano gusto mo? Sa kanan ng kamay mo, maso. Sa kaliwa, martilyo. Pukpukin mo ng pukpukin. Magsawa ka. So, yun. Ilalaban ko talaga ng pukpukan yan. Kagabi nga So, ganito yung nangyari kagabi. Nakainom na kami. Dahil medyo may narinig akong pahaging na bakit daw ang dami-dami kung tunay. Sabi ko, ganito lang kasimple yan. Kinuha ko yung tinidor. Pagkuha ko ng tinidor, wala akong gamit na suot. Hinawakan ko yung isang bato omo. Kung ano lang yung madampot ko, yun na yun. Walang bulong. Yung tinidor, tinusok ko sa leg ko. Mismong kitang-kita nila kung paano bumaluktot yung tinidor. So, ganun katindi ang omo. Kung talagang, siyempre, kami kumuha. Kaya tiwala ako. Kung manggagaling lang yan sa mga benta-benta, bakit ko testing yung tinidor sa leg ko? Ano ako, tanga? Diba? So, yun lang. Hindi lang na-videohan kasi kagulatan na, nagkagulatan. So, pero yan, yung mga nanonood dyan na nasa Mount Banahaw, saksi na nakita nila kung paano bumaluktot yung isang ngipin ng tinidor. Dito sa pinaka mahinang parte ng ng leeg ko. So, yung isa, nag-testing pa nga, hindi ko nababanggitin yung pangalan No? Tinesting yung tinidor dito. Pagsaksak dito, talagang dugo Hindi ko nababanggitin yung pangalan kung sino yun. May suot pa yun, ha? O, kita nyo yung gamit ko, omo lang. Yun, ganun ako katiwala kasi kami mismo ang kumuha niyan. Kami mismo nakaasaksi kung paano yan hinukay, kung paano yan inipon dun. So, hindi para bigay ko sa inyo yan ng ganyan. Mamimigay ka rin lang naman, peke pa. Di, gawin mo na lang unan. So yun mga lods, napakarami niya, no? Yung iba, hinuhugasan pa nandun. Hindi ko lang yan, planggana. Tapos dito pa sa harapan nyo, nandito yung mga nakarepack na. Yung iba, nandun. Inirepack ko ng malalaki. So, yun yung gagawin natin dyan. Yun nga, dun sa gustong mag-order ng halagang 500, so doon nakarepack na. Hindi na kayo makikipag-agawan dun sa sa mga kukuha. Diba? So, ganyan. Sa mga bagong nanonood, yan, isang ganyan, isang dosena. Then, nandyan na yung libre mo na dalawa pa. Dahil, baka makipag-agawan ka pa sa comment section, di dagdag trabaho pa, edi isahan na lang, ibigay na kagad sa inyo. Total, nag-order ka naman, edi nandyan na. Alin ng 500? Eto nga, si Jomar naman, parang di nanonood. Ayan, isang dosena, 500 lang yan. So, bakit ganyan karami? Kasi ang dami. Isang sako yung bit-bit ko, so marami pang naiwan dun. Hindi kaya na sasakyan dahil may mga sakay din ako na pasahero. So yun, yung isang balot, yung isang dosena, 500 na yan. Ganun lang. Ganun lang kasimple.
Tapos may free kayong dalawa pa. So hindi na kayo magko-comment na pag kumuha kayo nito dahil nandiyan na ang free, huwag na kayo mag-comment na commander ako pengi. Kasi pag magugulo lang yung comment section, yung mga hindi kayang umafford bumili, yun lang bibigyan natin. At pag namigay tayo, hindi isa. Dala-dalawa na agad. 20 pieces. Kay Yasi Choi. Yasi kung 20 pieces, dalawang balot yun, bali magiging 24 pieces. O, halimbawa, ito, 12 to. So, magiging dalawang balot. Kasi 20 pieces ka mo, di magiging 24 pieces. Yan, dalawa na. Then, andyan na kagad yung free mo na 4. Kasi sa isang balot, dalawa kagad ang free, di ba? So, yun, magiging, bali sa isang balot, parang 14. Kaya lang, para hindi na makulit, manghihingi pa sa comment box. Di, kapag nag-order, bigay na kagad yung dalawa. Kahit isa lang sa akin. Di, antayin yung sa mga nanghihingi ng kahit isa lang, antayin nyo na lang yung antayin nyo na lang yung pagkatapos natin ng mga maipa-shipping lahat, doon na tayo mamimigay. Kasi hindi pwedeng tatambakan kami. So, alin yung isa lang, isang balot? Lods, kung isang balot, 500 lang isang balot nun. So, ganun mga Lods, sa mga gustong mag-order niyan, mag-PM kayo, matik na yan. Matik na, pagka-PM ninyo, nandyan na kagad yung print ninyo. So, wag na kayo mangungulit sa comment box kasi naibigay na yung libre sa inyo. So, shoutout sa ating 112 viewers. Kasi, ano natin yan, kaya bakit ganyan ang inaano natin. So, bago magmahal na araw, meron na kayong mga tangan. At bakit ko dinamihan? Habang marami sila at nilalagay nyo sa tubig, mas mabisa yun. Kasi tulong-tulong sila na magamit nyo pang healing water yung tubig. Halimbawa, may bitbit kang isa, ang omo mo, iisa lang. Huhubarin mo, ilalagay mo sa tubig. Kinabukasan, pag inom mo ng tubig, susuot mo ulit. Kapag marami kayong omo, di ba? Ano daw? $12 pieces balot. Walang problema po kung 12 pieces balot. Parang may napansin ako dito kanina, parang may nagmura. Wala naman, baka nahinagap ko lang yun. So wala naman nagmumura idol, no? Sa comment box natin, wala naman. Parang meron kanina tapos parang binura lang agad. Ayan na, tambak na tayo, dalawang balot. Meron 12 na balot kanina. Baka yung nabasa ko mura lang yung sinabi. So, yun mga idol. Pasintabi na muna sa mga nanonood at taga-Quiapo. Pagbigyan nyo na po muna sila. Pagbigyan nyo na po muna kami. Kung iyan ay maramihan na kagad ang hindi ko po kayo kinakalaban sa bentahan o hindi ko kayo nakikipagbabaan ng presyo. Kaya po natin ginagawa to para maibigay po sa kanila. Minsan lang naman po ito. Minsan lang po iyan. Kaya pasensya na po, pasintabi doon sa mga nanonood na taga-Quiapo. Pagbigyan nyo na po muna ito, no? Baka isipin niyo, nako wala nang bibili dito sa akin. Pero ang dami-dami naman tao, hindi lang naman yung mga nanonood sa akin at follower ko ang bibili. Marami din naman po, no? Hindi tayo nakikipag-agawan sa benta. So, iyan, kaya namin ginagawa yan para lang ma-pull out din. Kasi pagka kinuha pa namin yung mga natitira, pinahukay ko ulit yun, di madami na naman dito. Naglilinis na nga ako ng lagayan kasi may dadating pa pong mga mutya ng linta. So, iyon, yun nga, nag-post nga ako, isang mutya ng linta, 500 din ang isa. So, kita nyo yung ano na yun. Hindi ko po kinakalabang kayo, no, kung bakit binababaan ko, kung bakit mura lang. Kumbaga, pasasalamat lang yun sa dami ng follower at subscriber natin. Umahon na naman po tayo. Umahon na naman po yung subscriber natin. Kate 29 lang, tinignan ko kanina, 29,401 yata o 8. So isipin nyo po, ang bilis, umaangat ng umaangat.
Kaya yun mga lods, pati sa YouTube, magbibigay din po ako. Yung mga nag-aabang sa YouTube, bibigyan po natin yan. Kaya lang yung iba parang hindi nag-text. Sabi ko mag-text lang. Mag-text lang kayo. O kaya i-chat o hanapin nyo yung ano ko. Ano daw? Ang bait ni Commander Leon. Hindi po, ang mabait po, walang butas ang puwit. Joke lang, Lods. 2 balot din po, Commander. Si Sky Rodriguez. Shout out, Uncle. Anong Uncle? Bago na Kalubya. Uncle yan, pamangkin ko. Pamangkin mo. Ayun, pamangkin pala ni Mrs. Shoutout sa'yo, Anthony Baguna Kalubya. Parang ano yung cool, wag cool. Bata pa ako, cool. So, yun mga lods, kung mag-order kayo, PM na kagad. PM nyo sa Mrs. o PM nyo ako. Pero, walang kulitan kung kailan ipapadala. Wala pong kulitan. Maging ano po tayo. Alam kong sabik kayo na mahawakan nyo kagad. Kaya lang walang kulitan. Kung halimbawa merong 50 order, ang hirap po nun. Naku po, sa pagbabalot pa lang. Di humingi. Christian Lopez, walang problema sa manghihingi. Walang problema yan. Kaya lang, mga lods, siguro, Lunes. O yan, abangan nyo na, Lunes. Good evening po, Commander Leon, at sa lahat ng followers nyo po. Good evening din, Tristan Kanyan. So, yun po, Lunes, bibigyan ko na kayo ng ano. Yun, si Tio, si Crispin Sawali, mapagpalang gabi sa'yo. Magandang gabi sa'yo, Crispin Sawali. So, yun, sa ano, ayun, kala Kuya Crispin, kay Tio. Ang tawag namin dyan si Tio. Mga member po natin yan, mga, ano po yan. Yung crystal mo, idol. Naiwan po yung crystal, Yasi, yung nasa live, yung kasama ng Omo na kinuha namin. Naiwan yung mga crystal. Ano, nasan? O, nandyan pala kay Mrs. Ang dami po niyan. Parang di maubusan ang lahat. Hindi talaga mauubusan ang lahat yan, tol. Hindi nyo kayang ubusin yan. Ako na nagsabi sa inyo, hindi nyo mauubos yan. Meron pa dun. Meron pa dun sa pinaglalagyan, tinabunan lang ulit ng ano, ng bako. Siyempre, kung makita ng iba, di ba? Mahirap na. Magiging 15,000 na naman isa yan. Pagka nakita ng iba yan, bebenta na naman yan, 15,000 isa. So, sino kawawa? Yung bibili. Siguro, kilala nyo yung tinutukoy ko, no? 15,000 Bato Omo. Kaya tawa kami ng tawa pag pinag-uusapan namin sa Quiapo yung pangalan nun eh. Tao na yun, Omo, 15,000 isa. Samantalang tambak lang yan dun sa kinukuha na namin ng mutya sa Inukayan. Kawawa talaga yung ano, yung mga nakakabili. May bisa po ba yung kristal? Ang bisa po ng kristal, eto, tignan po ninyo. Eto mga lods, akala nyo simpleng bato lang. Oh. Di ba bato lang siya? Bato lang siya, di ba? Asan ba yung cellphone na may ilaw hala? Di ba bato lang siya mga idol? Oh, simpleng bato lang. Nabaliktarin natin. Ayan. O, di ba kristal? Na. Kita nyo? O, yan o. Kristal siya. Kumikinang-kinang. At, yan, kumikinang-kinang talaga siya. Kristal talaga yan, mga lods. So, yan, sa mga isang mga nakukuha namin. Ngayon, ang tanong nyo, napakarami po dito sa lamesa. Talagang, napakarami kong kristal sa lamesa ng, ito po kasi, tawag ko dito. Sa lamesa ko, Encantadores. Nakikita nyo yung mga, mahilig ako sa mga ganyan, yung mga matutubulis yung tenga, yung mga lambana. Lambana tsaka angel. At sabi natin, ano daw? Mahal naman nun. Parang alam niya kung sino yun. Wag mo nang banggitin dito, Arthur. Pag binanggit mo pa, mapipiko na naman sa akin yan. Ako aawain yan, maniwala ka.
Lods, wag nyo nang banggitin kung sino yan, kung kilala nyo na. Gagawa na naman ng peking account yan para tirahin ako. Hindi naman ako natatakot sa mga yan. Hanggang peking account lang naman yung kaya nilang gawin. Pag wala tayong ginagawang masama, huwag tayong matakot. So, yan yung mga kristal. Ayan, hanggang dun. So, ito, lapis lazuli. Rico, ang bigat. Diyos ko po. Kabalik ng kamay naman to. Lapis lazuli. Ayan, oh. Asul talaga, mga lods, saka green. Yung balat niya green. Yan, mga lapis lazuli. Talagang mga pinaguhukay-hukay namin yan. Minsan lang wala tayong panahon na i-vlog. Yan, galing Negros. Ang bigat ng lapis lazuli. Alam niyo pagkatotoo talaga yung lapis lazuli na nakuha niyo, yung bato. Mabibigat sila mga lods. Parang, kanina nga, umaga, nagpahilot ako kay Mrs. Dahil dyan sa omo na yan. Diyos ko po, yung isang sako, hirap na hirap ako. Ginawa ko, tagkakalahati. Yung isang sako, 150 kilos yata ang isang sako niyan. Lapis lazuli. Sa Final Fantasy ko yan, items lapis lazuli. Ganun po ba sa Final Fantasy meron din? Nanonood din po ako ng Final Fantasy. Roy Angeles, 3,500. Hindi po 3. Yan o, 1 dosena. Bakit 3,500 pa? 1 dosena na yan. 500 lang. Sa lahat ng gustong magbili. So, yan, 1 dosena, may free na kayong 2. So, bali 14 na. So, 500 lang yon. Ngayon, sa mga gustong manghingi, sa mga manghihingi, tagdadalawa lang ibagkakalob natin, sagutin nyo lang shipping. Pero, maghintay kayo ng Lunes, di ba? So, ito, bakit at anong bisa ng kristal? Ang bisa ng kristal, naglilinis sila ng masamang enerhiya ng ipinapasok natin ng mga mutya. Ang mga mutya, mga lods, dahil iyan ay encantadores, hindi ibig sabihin, laging good luck ang ibinibigay sa atin. No? Hindi laging good luck. Kung kayo po ay kukuha, ganito. Huwag po kayong mag-PM sa page. Page po itong gamit ko. Mag-PM po kayo sa Commander Leon Yeshua Amasia, 23k follower. So doon po sa main account ko. Hindi po dito sa page. Kasi kuminsan hindi naman namin nasisilip to eh. Kung interesado po kayo dun sa sa Omo, no, mag-PM po kayo. PM is private message. Minsan may nagtatanong ano po yung PM. PM ang meaning po nun, promise mahal kita. Yun po yun. Then meaning po nun, private message. So yun po yun. Mag-PM kayo o mag-chat para mas madaling intindihin. Mag-chat kayo. Mag-chat kayo doon sa main account ko. So ganun po yun. Hindi po dito kasi sasagutin ko sa main account, sasagutin ko dun sa messenger ko, may magte-text pa. Ano ba yun? Nakakahilo po. Doon lang kayo tanging mag-chat-chat sa aking, sa mismong account ko. Sabi, huhugasan po ba ulit mga bato Omo? Opo, hugasan po ninyo. Hindi, ito isang hugas lang po to mga lods, isang hugas pa lang yan. At hindi ko yan nilalagyan ng chlorine para pumuti. Yung iba po kasi kinuklorin, yung nakakakuha ng mga Omo. Kinuklorin nila yan para puting-puti. Iinumin ng tao eh. Iinumin ng tao, bakit ikuklorin mo? So, totoo po yun, may nagkuklorin. Kaya nga kuminsan, ang bato Omo na didiskumunyon. Kasi isipin mo, ikaw, bahay mo. Isipin nyo, bahay nyo sabuyan ka ng chlorine o ibabad yung bahay mo sa chlorine. Hindi ka nalayas sa bahay mo. So, kaya hindi po namin kinuklorin yan. Kaya namin hindi hinihugasan yan ng mainam o maigi. Kayo na pong bahala maghugas. Kung nakikita ninyo ito, siguro sa camera lang po yan, pero kung nakikita nyo medyo brown-brown, sa personal, brown talaga siya. May dasal ba yan, Omo Idol? Alam nyo, wala. Pero pwedeng yung dasalan. Depende sa inyo. May dasal talaga sa Omo. Binibigay ko sa inyo yan, yung dasal sa Omo. Pero kung ako nga kagabi, tinesting ko, di ba? Yung sinabi ko nga sa inyo, tinidor pa yun, hindi ko na dinasalan. Baloktot talaga yung tinidor eh. Hindi lang kasi naaktuhan. Dahil kwentuhan yun na medyo, nagkapakitaan lang. Sa Banahaw kasi ganyan, uso yan, pakitaan. So, ayun. May mga sinuplayan din ako doon kagabi. May taga-supply talaga ng Banahaw. Ang nagsusupply sa Banahaw si Alvin. Sa Quiapo naman si Kuya Roy. So,
Kaya hindi ako nag-supply ng Quiapo ng Omo. Kasi may kanya-kanya po yan. Ayokong makipagkompetensya sa kanila. Ayokong makipagkompetensya sa mga supplier na yon. Kasi unang-una, tropa eh. Hindi naman po sila katalo eh. Mga nag-hunt po yan. Sila Alvin, ewan ko kung saan sila kumukuha. Basta may hinuhukayan din daw sila Alvin, sabi nung mga ibang nandun eh. May hinuhukayan din yan. Ganon din yung kay Alvin. May maliliit, may malalaki. Hindi ko lang alam kung magkano ang benta niya sa kanyang Omo. Kasi hindi naman kami nagkwekwentuhan yan tungkol sa bentahan. Ano lang, nagkwekwentuhan kami tungkol lang sa Omo, sa gamit ko, kung ano meron ako, trade kami. Kung kursunada ko yung gamit niya, papalitan ko rin ang gamit na kursunada niya. So, ganun lang naman kaming, mga nasa spiritual. Hilig po namin trade. Hindi kami, yung iba hindi naglalabas talaga ng pera. Kasi, kailangan din po nila. So, ako, kung tatanungin nyo kung kailangan ko ng pera, hindi na. Nandiyan naman kayo eh. Magbibigay. Hindi, joke lang. So, mayroon tayong tinatawag na good provider. So, yun yung ating Ama. So, yung shipping fee nitong Bato Omo, na sasagutin nyo yan. Yun ang natin dyan. Doon sa mga bibigyan natin, sasagutin yan. So, kung o-order kayo, walang problema, Roy Angeles. Nababasa ko yung mo, mag-PM ka. So, ito yung account ni Mrs. Type ko, para alam ninyo. Capital letter ko na. Song. Ayan Song Hajin. So, i-click nyo yan. Try nyo i-click. Lalabas yung account ni Mrs. Kasi, nakaano siya eh. Lagyan natin ng at. Wait lang mga lods, type ko. Ayan, at Song Hajin. Yan lang po ang ninyo. Yung, Commander Leon page, nakikita nyo, page po yung gamit ko. Nakita nyo sa comment, page po yan. Hindi po ito yung main account ko. So yun, mag-PM kayo sa mga o-order. Wala pong limit yan. Kung gusto nyo yung 2 balot, meron nga kanina, 12 balot daw yung o-order niya. Yung mga manggagamot na gusto nyo mag-order ng marami para meron kayong pang, sa pasyente ninyo, ayan, yan mga lods. Nyo na. Samantalahin nyo na po yung pagkakataon. Pagkakuha. 49 days. Bakit 49 days? 49 days pa ba, Commander, yung Omo pagkakuha? Ano pagkakuha? Hindi ko mag-gets. Po 49 days pa ba? Didibusyonan? Ganun po ba? Hindi po. Totoo po ba yung mutya ng kampana? Ang mutya ng kampana, totoo naman yun eh. Yung mutya ng kampana na tinatawag nila, yung tinatawag nating bell elements. Totoo naman po yun. Mark Oherio, ako po, Commander, para may stock ako pag may naghanap. O sige Mark, na yun sa'yo, nakatabi na yun sa'yo. Opo, debusyon. Hindi na kailangan debusyonan yan, Lods. Debusyon niya, sabi nila. Hindi na kailangan debusyonan. Nung napanalunan ko sa inyo, Idol, mas lumakas po ba ang Omo pag ibinabad sa liwanag ng full moon? Kahit sa tubig lang, lumalakas sila. Kahit hindi na sa full moon, okay lang yun. Pero Encantadores yan, gustong-gusto nila ng full moon. Bantayan nyo nga lang, para hindi mawala yung visa. Hindi kasi iniiwanan yan, mga Lods. Tsaka nagtitirik din kayo ng kandila, tapos naglalagay kayo ng isang basong tubig, tsaka nyo ibibilad sa full moon yan. Pagka mga, tandaan po natin ha, mga medalyon, may mga kikita ako, mga nagbibilad sa buwan ng medalyon. Hindi po ganun, sino po nagturo sa inyo nun? Mali po yun. Hindi po binibilad sa buwan ang medalyon. Kasi hindi naman yan Encantadores eh. Ang tawag po dun sa mga medalyon is isa sila sa divino. Bakit divino? Kasi yung ipinapakain mo dyan, divine words. No? Divine words yung ipinapakain mo. Iba po yung Encantadores. Ang Encantadores, ang Encanto at divino, magkaaway po yan. Kaya kung meron kayong mutya, huwag kayong magsusot ng medalyon. Ngayon, kung gusto nyo magmedalyon, tabi nyo muna yung mutya. So, pag ayaw nang gamitin yung medalyon, gamitin nyo yung mutya. Palit-palit lang. Ganun lang yan. Pagkaalam ko, 49 days punyal sa medalyon. O yun, sa medalyon, 49 days. Tama po yan, Chris. Good evening po, Commander. Nakapasok na po ba kayo sa
Mundo ng engkanto, patay tayo dyan. Ay, nako. Gabay ng medalyon at divino, pati bulalakaw at kidlat. Naglalaban pala sila, Commander. Alam nyo naman na ang mga anghel ay galit sa mga engkanto. At ang engkanto ay galit sa mga anghel. Either na sila ay dating anghel. Diba? Mga engkanto, mga dating anghel naman. Kaya lang, fallen angel. So, kaya hindi magkakasundo yan. Tandaan po natin. Maniwala lang kayo, nasa aklat yung mga sinasabi ko sa inyo. So, kita nyo naman yung Book of Enoch dito. Yung kapaliwanagan doon kasi pinapaliwanag doon. Kaya yung din na pinapaliwanag ko, yung mga nababasa ko. Alangan naman na magkwento ako sa inyo, payuhan ko kayo, nang galing din sa kwento. Eh di, hearsay na lang, chismis na lang tayo rito. Pangil ng kidlat, may devotion din daw po, 49 days. Ewan ko, ngayon ko lang narinig yan. Kung akong tatanungin mo, walang devotion yan. Mundo ng engkantada lang napasok ni Commander Leon. Kung kulit ng mga ano ninyo, ng mga comment ninyo. Tandaan po natin, hindi lahat nakakapasok dyan sa ano. Sa tingin ko, yung mga bagong mga baguhan sa spiritual na napasok na daw yung mundo ng engkanto. Pati nga sa Encantadia na nakapasok na rin yata sila sa Channel 7. So yun, basta bahala sila kung ano sasabihin nila, bahala sila dyan. Commander, 2 na lang po kukunin ko po. Parehas medalyon, Commander, pwede sana. San Benito ako. Halpakuha nga yung medalyon na pyramid. So meron akong bagong labas, mga lods. Ito, papakita ko sa inyo. Yung pyramid pasuyo. Ganito yung lods. Dami ko pa naman medalyon na di pala pwede pagsamahin. Huwag nyo pong pagsamahin. Mag-aaway yan. Maniwala kayo sa akin. Try nyo. Yung susunod na araw niya, yung isa wala ng bisa. So mga lods, para makita ninyo, familiar kayo. Kakaunti lang ang nakakalam nito. Alam nyo ba ang itsura ng tunay na tres pico? Ang tunay na tres pico, nandito kayo sa Linggo, Sanctuary de Mahica. Okay, sige, punta kayo dito sa Linggo. Ang tunay na tres pico, mga lods, ay lalabas ko. Papakita ko sa inyo. Kaya lang hindi to nawala kasi yung ganun ko. May nagbigay sa akin dati. Hindi ko na ingatan na wala. Bata pa kasi ko nung binigay sa akin. So, naalala ko yung tunay na itsura niya. Pinaukit ko sa Banahaw. So, ito yan mga lods. Ang tunay na itsura ng tres pico ay pyramid. Kita nyo 4 na kanto. So, sa 4 na kanto, ang tunay na tres pico noon yung gawang tres pico noon. Wala na po kasi nito. Dati may nabibili sa Quiapo Mabigat nga lang. Ang kadalasan yung sa bewang nila sinasabit. Ito mga lods yung pinagawa ko. Sa gustong magpagawa nito, ito. Ayan yung 7 anghel. So, di ba ang nakikita nyo sa dati, Roma lang? Ito, Aroma Ea. Hindi kita sa video, no? Maliliit Aroma Ea yan. Bakit Aroma Ea? So, yung sikreto niyan, ibinulgar ko na, no? Nasa YouTube na. Ganito, ipapaliwanag ko sa inyo. Bakit siya naging Aroma Ea? Yung AEA nasa likod ng tres pico. Pinakita ko yung original na tres pico, yung tanso. Pinakita ko na sa inyo yan. AEA. Nasa likod yun. Nasa paanan ng 3 persona dahil yan ang nag-report na nahuli nila si Encanto de Dios. So, naipaliwanag ko na history niyan kung paano na pinaliwanag yan sa libro. So, yung 4, si Roma. Rex Omnipotente Macmametam Adonai. So, yung 3, si Ahaktum, si Erem, tsaka si Ak. Yan yung 3. So, Ahaktum, Erem, Ak. Pag idinagdag mo yan dito sa 4, magiging 7 na sila. Yan yung tinatawag na 7 Arkangeles ng tres pico. So, yun yung lihim. Yan, itong pinapakita ko sa inyo, yan yung tinatawag na lihim. Kaya Aroma Ea yan nandyan. So, ano magiging kanilang pangalan? Magiging, ang tunog ba, ang pagbaybay ba ay ganun pa rin? Hindi na po.
kaya siya aroma Eya, dahil yung A, nilagay mo sa unahan, yung E tsaka A, nandun sa huli. Nasa gitna si Roma. So, pag dudugtungin mo yun, pagsasamahin mo yun, yun yung lihim na tinatawag para makita mo yung 7 arkangeles na hinahanap nila. So, kahit yung matatanda, hinahanap yan. So, maraming nag-comment sa YouTube niyan. Sa tanda kong ito, ikaw pa na bata ang nagbigay sa akin ng kapaliwanagan tungkol sa anghel na pangalan ng hinahanap ko. Kita nyo po yung comment dun. Hindi lang isang matanda ang nag-comment dun. Napakarami nilang mga matatandang antingero na nagulat. Bakit alam ni Commander Leon yun? Kasi ganito lang po yan. Kapag sa akin noon, nung bata pa ako, may nagkwento, sabi ko, darating ang panahon, paglaki ko, hahanapin ko lahat yan. So, yun, hanggang nagkamalay ako, nagkaisip ako, tumutok sa spiritual, hinanap ko. Then, bumili ko ng iba't ibang mga libro, pinagtagni-tagni ko yung kung sino si Sator, ano kaugnayan niya kay Encanto di Diyos, o si Encanto di Diyos, siya ba talaga si Infinito di Diyos? So, ganun yun mga Lord. So, ayun, nandun tayo sa pangalan. So, dahil aroma Eya siya, mababago. Hindi na siya magiging Rex Omnipotente Macmametam Adonai. Ang magiging basag niyan ay aroma Eya sa A, si Actum, Rex Omnipotentialte Macmametam Adonaids. Kasi may J na yung dulo, kaya maging ids yung pinakabasa nyo doon sa Adonai. Sa Adonai, magiging Adonaids kasi Adonai-J yung Adonai. Ngayon, yung omnipotente, magiging omnipotentialte. So, ganun po yung tamang pagbigkas yan. Kung may, ano kayo, take note nyo. Actum, Rex Omnipotentialte, Macmametam, Adonaids. Di 5 na yun, di ba? Yung dalawa, Erem-Ak. So, bali ang pagbaybay ay Actum, Rex Omnipotentialte, Macmametam, Adonaids, Erem-Ak. So, yun po yung pagbaybay ng 7 pangalan ng 7 anghel. So, yun, lihim ng pinakalihim yan. Pero, ilantad natin kasi maraming nag-aaral, maraming nagsisimula sa spiritual. Kaya lang ang sasabihin ko sa inyo mga Lods, yung mga pinagsasabi ninyo, yung tungkol sa mga ganyan-ganyan, ganito-ganito. Naku, tigilan nyo yan. Lalo na yung may nagkikwento na nabubuksan yung pintuan ng kalangitan, nakikipaglabanan sa astral worlds. Sus! Wish ko lang kung alam nyo ang ibig sabihin ng astral. Kung talaga nakakapag-astral kayo. Hindi ka pwedeng mag-astral na walang bantay ang katawan mo. No? Yung katotohanan lang, sa reality lang tayo. Kung napupulot nyo yung ganyang attitude sa GC, hanggang lumago kayo, magiging ganyan na rin ang ugali ninyo. Tandaan po natin, pag magkakasamang mayayabang sa GC, pag lumago ang pag-i-spiritual ninyo, kasama yung kayabangan. Kapag ka mga tawag po namin dyan, barbaro, pasensya na, pasintabi Sinasabi ko lang yung totoo. Kung masasaktan kayo, mas magandang masaktan na lang kayo sa sasabihin ko kaysa maging ganun kayo. Tandaan po natin, kapag barbarong mga ugali dun sa, alam nyo po ba yung salitang barbaro? Yung hinati niya sa 7 yung pandeya, pinapikit niya yung mata ng pinya, pinakindat niya yung mata ng Illuminati, yung mga ganong kwentuhan out of this world na parang kahit sa spiritual, hindi namin matanggap na may mga ganong salita. Yun, naglalakbay yung diwa. Parang nananaginip ng gising. Yung mga ganyang tao, wag nyo po yung anuhin. Wag kayo makisama sa ganyan. Humiwalay kayo, humanap kayo ng ibang GC. Kasi kapag ganyan ang kwentuhan ng mga impaktong kagaw na yan, mga hindi natin maintindihan kung naepektuhan ng pandemic, dahil boring na stress na, no? Parang mababaliw na walang kausap, naghanap ng GC, napunta sa GC ng spiritual na rin sila. So, yun po yung lagi kong sinasabi sa inyo Kagabi, ang topic doon, no, nagkatanungan, si Commander, saan ka ba talaga galing? Rizal ka ba talaga? Sabi ko, bro, kung saan ka nakatungtong, doon ako nagsimulang nag-spiritual.
Nagulat sila lahat kasi hindi ako ganong kilala nung iba. Yung iba, mga kailan lang nagdatingan dyan. Dumating ng year 2000. So, 1988, 8 years old ako, inampo na ako ni Nanay Herminia. So, pag edad ko ng 14 anyos, 16 anyos, lumayas na ako sa Banahaw. Hindi na kami nag-abot. Pero maraming nagkwekwento doon. Niyan si Commander Leon, ayan yung tinatawag natin, bago yung maging pangalan niyan ay Ruel Bunsong Kirubin, ang pangalan niyan dito sa Banahaw ay si Ninyong Gala. So maraming nagkwekwento doon na mga inabot ako. Pero yung mga matatanda na hindi ko na inabot dahil mga nagkandamatay na, hindi na may kikwento kung sino ako. Pero marami magsasabi sa inyo yan. Pumunta kayo kay Annalyn Gallego. Pumunta kayo kay Rowena na anak ni Nanay Herminia. Basta marami yan sila nakakakilala sa akin dyan. Yung iba dyan, kababata ako pa. Si Annalyn, halos kababata ko lang yan. Si Annalyn Gallego, si Ate Beng. Si Ate Beng, yun yung asawa ni Basilio Ukit, yung nag-uukit ng Banahaw. So yan, si Ate Beng, kilala ko yan. Pero si Basilio, hindi ko pa kilala dati, hindi pa sila mag-asawa. Pero nakikita-kita ko lang. So, ganun po, marami dyan ang nakikita ko sa Banahaw na hindi kami magkakakilala. Namumukhaan nila ako. Gallego, parente ko yan. Parente mo pala si Annalyn. So, yun, isa sa mga nagmumutyahan dyan. Nagbebenta po yan ng mga yung kung ano makuha doon sa Banahaw, kagaya po ng mga Milagrosa, ng mga saga-saga. Yung alam nyo po yung binibenta sa Quiapo, sila nagsusupply dyan. 10 Elements. Hanapin nyo lang po yung Annalyn ba yung niya sa Facebook? Annalyn Gallego. Hanapin nyo po yun, taga Banahaw. So yun, yung mga gustong mag-order dyan. Sa akin, hindi sila masamang tinapay sa akin. Ipinaplug ko pa yung pangalan nila. Kahit sino dyan, sa Banahaw, magpunta kayo dyan. Lagi ko nakakalimutan ito ni ate sa Bungad. Pinaparkingan namin. Ayun, si Ate Aida. Si Ate Aida, ang tropa-tropa ko dyan, si Tomboy yung anak niyan. Yun yung tropa ko dyan. Billy Barcelona, shoutout sa'yo. So, yun mga lods, si Ate Aida, ang tropa ko talaga dyan. Dati nung buhay pa yung asawa niyan, hindi ka makalapit-lapit dyan kasi medyo masungit yung asawa niyan. Kaya ang tropa ko doon, si Tomboy. Si Bunso, kung tawagin. So yun isang mga nakakakilala sa akin na ako'y bata pa lang na niya. Taga-igib lang ako ng tubig dyan ni Nanay Herminia pagka may mga ginagamot siya, kailangan kumuha sa balbas ng ama, sa buhok ni ina ng mga tubig, ng mga ganyan. Panggagamot nila. Ako pinapakuha niya ni Nanay. So, nung nawala ako sa Banahaw, ginamit ko yung pangalan na Ruel Bunsong Kirubin. Then, nung na-hack yung account ko, yun, doon ko na binago. Ginamit ko yung Commander Leon. Pabago-bago yung call sign ng pangalan ko. Makakalimutin na. Hindi nga ako mabait. Mabait, walang butas ang puwet. Hindi po. Sino po nagsabing delikado ang pagpunta sa Banahaw? Issue lang po yun. Maging yung Devil Mountain, inaakyat ko yan. Huwag kayong magpapaniwala dyan na delikado. Ang delikado yung makakasalubong nyo naman kakulam sa Devil Mountain. Ang Devil Mountain, katabi po ng ng Banahaw. Yun yung tinatawag na Devil Mountain. Bakit po ang makakasalubong yun ang delikado? Kasi kaya po yung tinawag na, tandaan po natin, balanse ang mundo, no? Kung may bundok na banal, may bundok naman na mapanganib. Magkatabi yan. Cristobal yung tinutukoy ko. Cristobal at Banahaw, magkatabi yan. Kung yan nga po sinasabi natin, balanse ang mundo. May liwanag, may dilim. May gabi, may umaga. May banal, may makasalanan. So, ganyan po yung balanse ang mundo eh. Maging sa bundok, balanse yan. So, yun, kung may mga mananampalataya na umaakyat ng Banahaw, para magpakabanal, meron din naman umaakyat ng Cristobal para lumakas yung kapangyarihan nila ng itim. So, alam nyo, ang Cristobal hindi delikado. Ang delikado yung makakasalubong nyo. Bakit?
Kasi, dahil nga masama ang inaaral nila, edi, bubugahan kayo niyan, o testingin kayo niyan. No? Ganun po yun, mga lods. Si Chris Kidlat. Nakasama mo na si Chris Kidlat. Oh, mabait din si Chris Kidlat. Galing siya dito kanina. Kumuha ng omo dito. So, kasi nanggagamot yung kailangan din niya ng mga mag-produce ng pangontra ng ng pasyente para hindi balikan. So, ayun, yung sinasabi natin, kung may bundok na banal, meron naman bundok na makasalanan. No? Ang Cristobal, maraming nawawala doon. Ewan ko, siguro, kinukuha ng mga kultong umaakyat. Sabi nila, alien daw kumukuha, UFO. O pag makasalanan ka daw, akyat ka ng Cristobal, di ka na daw makakabalik. Kalukuhan yun, doon nga nagdadasal yung mga itim na karunungan. Paano natin sasabihin na hindi makakabalik pag makasalanan ka? Wala pong ganun. Yung iba doon, mga nag-hiking, hindi na... Yung nag-hiking ng Mount Cristobal na rape noon, yun nga po kasi sinasabi natin, kaya may mga nangre-rape po doon sa Cristobal. Kasi itim na karunungan talagang ginagamit ng mga umakyat doon. Ay, pasintabi po, hindi lang po ganun ha. May mga umakyat din po doon na nagmumutya. Pero mas marami pong umakyat ng Banahaw na gustong maging banal, ganun. Ang balita namin, ang kumukuha dyan, hindi po UFO, kalokohan po yun. Hindi po UFO. Ang kumukuha po dyan, hindi po baka siguro nire-rape tapos binabaon. So, yun ang katotohanan dyan. May mga kulto po kasing umaakyat dyan. 'Di ba? Sa Cristobal, may mga kulto na umaakyat. O kaya naman, yung ibang mga nag-aaral ng itim na karunungan o gustong lumakas yung itim na karunungan, baka pinapatay doon, inaalay. Hindi natin alam kung anong totoo kasi wala pang namatay naman dyan na natagpuan, missing lahat eh. Hindi natin alam kung binaon yan dyan o anong ginawa. So, hindi natin alam mga lods. Kasi isa lang masasabi dyan, malinaw na haka-haka pa rin to, malinaw na haka-haka ang nalalapit sa katotohanan. Ang usap-usapin namin sa Banahaw noon, kaya nawawala yan, yung iba dyan ginagahasa o kaya na pagtitripan. Bakit po naging banal ang Banahaw? Ang makakasagot niyan, yung mga talagang umaakyat ng Banahaw. Bakit banal? Kasi unang-una, kaya tinawag na bundok banal yan, kapag umakyat ka dyan, nagsasakripisyo ka para sa iyong sarili. Ikalawa, akyat ka dyan para mag-trip lang. O akyat ka dyan para pag-akyat mo ng Banahaw, pagbaba mo, maggagamot ka na. Ganun ba? So, hindi po ganun. Ang Banahaw, kaya tinawag na bundok na banal, dahil ang mga umaakyat dyan, may kita ninyo kung inabot ninyo yung mga umaakyat dyan sa Banahaw na yan, no? Meron pa rin naman sa ngayon, mga nakapaa, umaawit pag nakasalubong mo. Yung tinatawag namin na grupo ng Maranata, umaakyat po dyan. So, sila yung mga nagpapanata. So, yun yung kasagutan nun. Kung bakit tinawag na bundok na banal ang Banahaw, dahil ang umaakyat dyan, mga nagpapakabanal. So, hindi naman siguro akyat ka ng Banahaw para mag-trip lang. O kaya akyat ka sa tuktok, magpagulong-gulong lang. So, walang ganun. At kapag nakita ka ng mga bantay doon sa Pards, ang grupo ng Pards ang bantay dyan, pag nakita ka ng grupo ng Pards, yung mga voluntary dyan, baka iban ka sa Banahaw. So sa Banahaw may mga nababan. Tandaan po natin, kapag balahura ka dyan, nagbasag ka ng bote, nahuli ka nagiinom sa ilog, nag-iwan ka ng pampers mo, inilalagbok yan. Kaya yun po yung sinasabi nila na hindi na nakakabalik ng Banahaw. Kasi may mga nag-aalaga dyan, mga lods. May mga nag-aalaga dyan. Ang nag-aalaga dyan, mismong mga bantay din ng Banahaw. Pero merong abusado dyan. Mismong taga-Banahaw din. Alam nyo po ba kung bakit noon nagmahal po? Ito lang Ikwento ko lang sa inyo. So, sorry kung sa may mapipikon. Totoo naman sinasabi natin. Bakit nagkaubusan at nagmahal ang Gumamela Celis na bracelet? Ang tanging kasagutan dyan mga lods, na inip. Bakit na inip? Kasi ang Gumamela Celis, no, andun yung bracelet. Basta alam nyo na yung Gumamela Celis na bracelet. Ang Gumamela Celis, nalalaglag po yun. Ang Gumamela Celis, isa siyang bunga. Bunga yan ng puno ng Gumamela Celis.
So, nalalaglag yan sa lupa kapag iyan ay tamang panahon na. So, ngayon, ganito, kung bakit iyan gumamela sa ilis, nagtumal at nagmahal. Ang kasaysayan po niyan, nainip. Nainip yung mga nangunguha, pinutol yung mga sanga. Nung naputol yung mga sanga, di nagtampo yung puno, hindi na namulaklak. Buti nga ngayon, bumalik may namulaklak po ulit. At ito pa, mga lods, kung bakit naghigpit ang banahaw nung nakaraan. Kaya alam ko kasi ganito. Isa po ako tumutulong dyan sa parts. No? Ano kami dyan, nagbibigay ng ayuda. Nung nakaraan, wala silang mga radyo. Hindi, kaunti yung radyo nila. Binigyan po natin sila ng radyo. So, yung hindi po klaseng radyong mumurahin, yung malayo yung nararating, yung malalayo yung frequency na inaabot. So, yun po yung pinagkaloob natin. At paano natin na ipagkaloob? Sa tulong po ninyo. Yung mga nagbigay ng donasyon, nakita nyo yan sa live, nang nagbigay kami ng radyo doon. Bakit kailangan nila ng radyo? Kapag halimbawa may nahuli sa dulo na nagiinuman, so ano yun? Tatakbo pa sila para sabihin doon sa headquarters ng parts na may nahuli sila ron. Paano kung pumalad? Nanaksak. O may nahulog doon sa bangin. Bababa ka pa para ibalita mo na may nahulog. So, hindi po ganun. Kung bilang sabi ko nga po sa inyo, lumaki din ako dyan sa Banahaw, hindi lang katagalan. Dahil marami kaming umalis din naman Banahaw ng mga natuto na. No, nagkanya-kanya na kaming buhay. Hanggang sa ngayon, yung iba, hindi na nga kami magkakakilala nung iba. Minsan, pag nagkakwentuhan sa Banahaw, ay, ikaw pala yun, si ganito noon. So, hindi mo alam, year batch mo siya sa Banahaw. So, hindi mo lang namumukha kasi nagbabago ang mukha ng tao. Pag nagkakwentuhan kayo, ay, kamusta si ganyan sa ganito, doon yun na lang maintindihan. So, yun, dahil nga po ako, ay matagal din naglagi dyan sa Banahaw noon, siyempre, concerned din po ako doon sa area. So, yun, binigyan natin sila ng radyo. Hindi lang po isa, 2 beses tayong nagbigay ng radyo at hindi iisa. No, hindi isang radyo. Pag nagbigay tayo dyan, kailangan lahat sila mabigyan. Kung halimbawa, 20 ang parts na member na sa totoo lang mga lods, ginagawa nga nila akong presidente dyan Tanungin nyo sila ng voluntary. Ako ayoko kasi hindi ako taga Banahaw. Bakit ako magiging presidente? Pagka may problema doon, mula Antipolo hanggang Banahaw, tatakbo pa ako. Hindi ganun. Tinitignan ko rin yung kalagayan. Dapat ang maging presidente dyan, taga Banahaw. Andun lang kami, supporter lang kami, susuporta lang kami kung ano kakulangan at kailangan nila. So, yun, kailangan pa nga nila ng wheelchair. Kaya sa mga may wheelchair po dyan, o meron kayong, nakalimutan ko yung tawag doon, pagka may na-aksidente, lalagay doon sa higaan, bibit-bitin. So, kailangan po nila yun, lalo na sa mahal na araw. Kung gusto po ninyo, pwede kayong mag-donate. Hanapin nyo po yung grupong parts. Hanapin nyo po yun. Makipag-ugnayan po kayo doon. Doon nyo po ibigay sa mismo mga voluntary. So, kung may nasagasaan man ako, may binaypass ako, hindi ko po kayo binabypass. Kung sino man yung iba pa. No, sinasabi natin dito dahil yung parts ang kilala ko, kaya sa kanila ko sinasabi. So, yun, sa mga gustong mag-volunteer dyan sa parts, pwede po kayong magpa-member doon para volunteer ng parts. Sa totoo lang, binabago na po nila yan. Kahit sa live noon, nilive ko pa yan, nung nag-uusap kami. Gusto akong gawing presidente, ang pangalan ay ang tawag dito, RBT yata yun. O, BRT, Banahaw Rescue Team. Yung gagamiting bagong pangalan, BRT. So, nagpagawa ako ng ibang mga uniforme, no? Binigay ko lang. Pero hindi namin binuo yung grupo. Binigay ko lang sa kanila. Suotin nyo lang, wala lang, ganun lang. Kumbaga, para Banahaw Rescue Team. Kumbaga, team ka lang ng rescue. Hindi ikaw yung talagang mga rescuer talaga ng Banahaw. At ang karaniwan po, wag nyong mamaliitin yung mga rescue team ng Banahaw. Tandaan po natin, pag lumabag kayo, pag binitbit kayo palabas niyan mga yan, wag na kayong pumalag. Kasi unang-unang magiging kalaban nyo po dyan, yung sangay ng gobyerno ng Banahaw. Pag pumalag kayo dyan, pwede pa po kayong masaktan. Pag dinala kayo sa kulungan kung anong maling ginagawa ninyo, ako na mismo magsasabi sa inyo, hindi kayo kakampihan ng gobyerno ng Banahaw. Dahil kung merong rescue team dyan, unang-unang nahihirapan dyan rescue team sa paglilinis, voluntary lang yan, wala ho silang sahod dyan. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo, wala silang sahod. Kaya kita nyo nga radyo, hindi makabili.
Di ba? Kung meron man silang pondo, hindi ko alam kung saan nila ginagamit yun. Baka mamaya, pangbili ng mga walis. Kaya kung halimbawa po akit kayo ng Banahaw, may mga walis ting-ting kayo dyan, kung panlinis, daspan, mga ganyan, pwede po kayong mag-donate sa kanila. Hanapin nyo po dyan yung grupo ng Pards. Hanapin nyo po dyan sila Annalyn Gallego, sila Pakwa, yan. Sila, ewan ko si Kuya Jess, kung alam ko miyembro si Kuya Jess ng Pards eh. Marami po silang miyembro dyan. Ang kanilang presidente po dyan, yung mag-asawa, si Rodel Ukit, o si Basilio Ukit na tinatawag, nag-uukit yun. Tapos yung asawa niya si Ate Beng. So, lumapit kayo, sabihin nyo sa kanila, meron kaming donasyon na ganito. Kaya, kung gusto nyo, magdala kayo dyan ng, alimbawa, pang merienda ng mga parts. Kasi yung mga parts po kasi ang naglilinis po dyan. Voluntary. Hanggang sila rin po, kung bakit pag po kayo pupunta ng Banahaw, yung pababa sa ilog, maganda yung inyong dinadaanan. Bakit? Bakit maganda yung daanan niya? Samantalang dati, lumalambitin pa kami sa baging, gulong-gulong kami dyan. Diyan ka nagkanda putok-putok ang mukha ko dyan sa pagkuha ng tubig na yan. So, ang hirap po dati, sa baging kakakapit para ka makababa. Eh, minsan, yung baging napapatid pa. Tapos, nung nilagyan ng tali, yung tali, pinagtitripan, pinuputol pa. So, ngayon, hindi nyo muna kailangan kumapit dahil yung may hagdanan na. At yung hagdanan ay sementado na. May tubo pa na hahawakan ka. So, yun po, dahil po yun doon sa mga rescue team at voluntary dyan. Kaya po yan na semento. Sila po ang nagpakahirap dyan. Kaya konting respeto. Kung kayo po akit sa Banahaw, huwag na po kayong magkalat. Ilagay nyo na lang sa bulsa ninyo at sa bag ninyo. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala at umakyat kayo sa Banahaw at gusto nyo lang maligo, isa lang po sasabihin ko sa inyo, ang isang Banahaw, isang malaking tahanan ng espiritual. Ngayon, kung may respeto ka sa pamamahay mo at ayaw mong madumihan yung pamamahay mo, huwag mo pong dumihan yung bahay ng mga nag-i-spiritual. Isang malaking bahay na nag-i-spiritual yan, mga lods. Yun po yung tanging kasagutan dyan sa sinasabi ko sa inyo. Gawin po natin makabuluhan yung pag-akyat natin sa Banahaw. Kung di kayo naniniwalang banal yan, di huwag kayo maniwala. Diba? Ganun lang po yun. Kung naniniwala naman kayo na yan ay kaya kayo umakyat para sa kabanalan, magdadasal kayo, magdasal na lang kayo, wag na po kayong magkalat. Kita nyo po yung iba. Kami, pag may nakita kaming kalat dun sa gilid, kinukuha ko pa, nilalagay ko sa bag ko. Di ko naman kalat yun. So, ganun lang po. Pag may nakita kayong kalat, damputin nyo na. Kumbaga, tulong nyo na lang po. Kasi wala naman silang sahod dyan, yung mga tao dyan. Kaya kung makikita ninyo, mapapansin ninyo, ang Banahaw malinis. Sino po yung dugyot? Yung dayo. Kung sino pa yung dayo, yung pa yung dugyot. Minsan, pagka nakakalusot pupunta sa gubat, magiinom. Tapos gagawin nila sa bote nila, babato dun sa mga malalaking bato, basag, di natapakan ng mga nakatapak. Minsan, nagpapaadin ako dyan. Kaya pati bubog, pinupulot namin. Yung ginagawa namin sa bubog, sinisingit namin doon sa malalalim na tipak ng bato. Tsaka namin tatabunan. Kasi kami rin yung mapipinsala. Ngayon, itong mga balahura, nagsasaya. Sino nahihirapan? Yung mga naniniwala. So, yun lang po, gawin natin makabuluhan yung pag-akyat nyo dyan. Kung di kayo naniniwala na magiging banal kayo pag-akyat ng Banahaw, huwag nyo dalhin yung pagkabalahura ninyo. Iwan nyo na sa bahay. So, yun lang po. At yung nagtanong, kung delikado bang umakyat ng Banahaw, hindi. Walang delikado dyan. Safety ka dyan. Dahil po meron mga taong, kung gusto nyo may guide. Tsaka pag umakyat po kayo ng Banahaw, meron pong tinatawag na presentahan. Meron sa Hakob. Meron sa balbas na ni Ama. Hindi ko na isa-isa yung lahat, So, meron po yan Stage by stage yung pagpunta mo. Ngayon, kung hindi mo alam, nagkanda buhol-buhol kang ganun, nauna yun dito, hindi naman pala yun yung una. Pumunta ka sa kauli-hulihan, naligo ka kagad sa ilog, bago ka pumunta sa kay Hakob. Sa balon ni Hakob. Mali po yun. Meron po yan. Unang-una, pagdating mo ng Banahaw, maghanap ka ng dyan, voluntary na mag-guide sa'yo. So, sabihin mo, i-guide ka. So, una-una dadaling dyan, may dala kang kandila. Pupunta ka sa presentahan, ipipresenta ka doon na ang pangalan mo ay ganito, na ikaw ay basta magdadasal ka doon na upang hindi ka madisgrasyan, hindi ka madapa o masugatan o ano man. Kasi ang
Manbanao, hindi lang sa mga banal, nagpapakabanal ang umaakit dyan, eh, may mga engkanto sa paligid niyan para hindi kayo mabate, mapagtripan. So, ganun po ang Manbanahaw. Kaya kung kayo ay aakit dyan, huwag kayong pasigaw-sigaw kasi, ewan ko, may kasi dun sa baba, nung mahal na araw, may mga nakainom daw na dumating, nagsigaw-sigaw. Ayun, nabagsakan ng malaking tipak ng puno. Hindi, munti kang pamalunod kasi yung pagbagsak naliligo sila eh. Pagbagsak naipit nung puno. Oy, kung wala yung rescue, di patay. Tsaka pagka meron po diyang na disgrasya, pag alimbawa pauwi na kayo, may na disgrasya, kulang yung rescue team, ipagpaalam nyo po sa headquarters, may nadisgrasya po sa baba, ganun lang. O kaya kung sinong tao dyan yung taga-Manbanahaw, sabihin nyo, may nadisgrasya po dun sa baba, ipapaalam na nila yan. Yung iba dun, hindi man miyembro ng parts, bababayan para mag-rescue. So ganun po dun. Ngayon, kung kayo po mayroong mga mai-donate dyan sa Manbanahaw, hanapin nyo po yung mga voluntary po dun. Mapagpalang gabi po, Commander, member din po ako ng parts. Member ka rin pala ng Pards. Okay, Jake Bartolay. Shoutout sa inyo sa lahat ng mga Pards. So, ayun mga Lods, dyan sa Manbanahaw kasi. Hindi lang po sa Manbanahaw may Pards, iba't ibang lugar po yan. Marami yan. Marami yan, mga voluntary yan. Wala silang mga sahod. Talagang binubuhis nila yung kanilang buhay. May balian ng buto, may nadisgrasya sa lansangan, sumemplang, pagka nadaanan ng mga parts yan, ng mga riders, ng mga member ng parts, yan ang unang-unang tumutulong dyan. So, iba't ibang lugar, may parts. So, yun mga Lods, lagi lang po natin pakakatandaan. Ang Manbanahaw, hindi dahil kayo ay curious lang, kaya kayo umakyat dyan. Respetuhan lang po. Marami po kasi nagdadasal doon kaya bawal mag-ingay-ingay. Lalo na po pag linggo. Akit kayo ng linggo, may kita nyo. Iba-ibang sekta, iba-ibang grupo umaakit dyan. Tapos ang tandaan po ninyo, ang batian po dyan ay bawa may nakasalubong kayo. Babatiin kayo dyan. Pag bago pa lang kayo ang unang babati, kung ikaw ang babati, babatiin mo sila. Sila ang babati sa iyo. Basta pag una sila, yung unang babati ang binabanggit diyan ay Ave Maria Purissima. Yun po yung binabanggit. So, ayun, sige nga sa mga nag-spiritual diyan, anong sagot pag binati ka ng Ave Maria Purissima? So, ang sagot po diyan ay sin pecado concebida. So, yun po, pag binati kayo dyan. Hindi pa pwedeng babati ka, sin pecado concebida. Hindi po ganun. Pag binati ka ng Ave Maria Purissima, sasagutin mo ng sin pecado concebida. Out muna ako, Commander Leon, para mag-ikot ng aking duty responsibility. So, okay, Noy Lagalag. Ingat ka dyan sa iyong responsibilidad. Ikaw po ba ay SG? SG, mga po yun, security guard, mga Lods. So, yun, mga Lods, alas 11 na. Sa mga mag-order na lang kayo sa Monday. Abangan nyo yung ating pamimigay ng libreng mutya. So, tagdadalawa lang yung bibigyan natin ng Bato Omo. No, libre lang po yun, yung Bato Omo na yun. So ito, sa mga mag-o-order nung isang dosena ay 500 lang. So asahan nyo yan, may libre yan mga Lods. So yun, ingat-ingat kayo palagi dahil gabing-gabi na. Kapitbahay ko po si Michael Delicano, Commander. Okay, Lods. So yun mga idol, tayo ay sign out na dahil pagod ako kagabi. So kailangan na rin nating matulog ngayon. Para maaga tayo bukas. May mga gagawin din ako, mga naiwang gawain dito. Hindi ko pa nagagawa din. Pagbabalot din ng mga order na marami nag-order sa atin. So mag-PM lang po kayo. At kung mag-order kayo, wala naman pong wala naman pressure. Huwag naman po kayo mag-pressure. Yung
Alam nyo naman na napakarami yung umu-order. Mander, ayun, ganito. Kababayad mo lang kahapon, gusto mo, nandyan na yun sa'yo, lalagpasan mo yung mga nauna pa. Hindi po ganun. Kasi nilalagyan namin ng date dyan. O, ito muna di-deliver namin, yung mga unang nag-order. Siyempre, batch-batch po yan eh. Hindi naman namin mababalot yan kaagad. Ang hirap po magbalot, mag-encode. Ini-encode pa yan. Buti nga ngayon, may sumusundo na dito. Hindi na kami pupunta doon. Susunduin dito ng rider ng JNT. So, ayun, natutulungan namin siya. Kasi binibigyan po yun. Isang parcel, 5 piso sa kanya ang bigay ni JNT bukod pa sa kabuuan ng sweldo niya. Di natutulungan pa namin yung tao. At kayo rin, nakakatulong din kayo. Sa mga order ninyo, isipin ninyo, binibigyan sila ng incentive, no? Incentive sa JNT na nagbibigay doon, incentive. 5 pesos for every 1 order. Eh kung may 20 siyang kukunin dito araw-araw, times 5 yung 20 niya. Pag naipon po yun ng isang buwan, di ba malaki na? So yun, nakakatulong din tayo kahit papaano. Lalo na dun sa mga bato omo, yung mga galing ng ng iba't ibang mutya na galing po ng Mindoro. Natutulungan nyo po yung mga dyan, mga mangyan. Kasi sa kanila po yan. Yung iba pinapadala dito, benta mo naman to, Commander, kailangan ko ng pambigas. Yung iba naman binibili ko sa kanila. Pagka pumupunta ako ron, bibiling ko yung iba. Pag kursunada ko, gagawin kong personal. O yung iba naman, pag nagsawa na ako, yung mga dati ko rito, mas maganda yung itsura na nakuha ko, yung matagal na sa akin, bibitawan ko. Alam ba, magkamuka, ganun. So, yung bago yung ko. Ako, Commander, SG ako sa JNT dito sa Laguna. O, shoutout sa inyo sa lahat ng mga staff ng JNT dyan sa Laguna, no? Ano po kayo dyan, ingat po kayo palagi. At ingatan nyo rin po yung mga parcel. Huwag nyo pong iahagis-hagis, kawawa naman eh. So, yun. Ayun mga Lods, paalam na sa inyong pansamantala at abangan nyo na lang yung live natin. Pag sinumpong, kung sa linggo, makakaano tayo, di sa linggo rin. Mag-ano tayo sa linggo? Magbigayan, o kaya naman sa Lunes na talaga. Para nakabuelo na kami, na ipadala na yung dapat ipadala. So yun, ingat-ingat kayo mga idol. Mapagpalang gabi sa inyo. God bless you more. No, shoutout sa inyo lahat. Lahat po ng nanonood. Antayin na lang ninyo kung kailan yung namin. Good night daw kay Ma'am Song. Tulog na po, naghihilik na. So yun, paalam na mga idol. Bye-bye. Good night.